O, diba? Sabi sa'yo, quick break lang eh. Dito na sila eh. Kasi ano, Worst bet mo ako pinapatrash talk sa mga viewers mo. Deserve. At eto na naman nga, yung players connecting. Oh my God, Dota 2, what's happening? Oh no, ito na naman. Ah, humabol ka. 3, 2, 1. Humabol ka. Nice. Humabol nga. So, okay guys. Third series, diretso na tayo. Undecided versus Nyek. So, may bagong logos yung Undecided ah. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. So sayang kanina, ang hirap talaga pagka naka-umpisa tong ano, nakalamang ka ng early game to mid game no. Yung kanina. Di masyado nakaikot din yung cube eh. Eh, na yun nga. Nangyari. Ang itinakda, nanalo ang rank down. So banan ng Undying dito. Side ng UND, sa kabila naman sa Nyek, Nature's Prophet, and Warlock. Pa-report po nung Angelo. 5 seconds remaining. Well, aray ko. Dire-diretso na, 4 pa to. Ang susunod natin ay saan na ba yung schedule? Nawawala palagi. Ay Barangay Tagay and Makaroro. Eh, hindi ko alam kung nandyan na sila. 10 seconds remaining. So, ganito talaga dito guys, may mga delays, no? So, pag may shift ka, yun lang. Absent ka muna. So, shoutout, magandang hapon guys sa inyong lahat. Kumuha na kayo ng kapet tirapay. Alas 5 na. And again, 5 minuto tayong delay to prevent any stream sniping. So, minadali na natin to lahat para mabilis tayo matapos and mahabol natin yung mga late. 10 seconds remaining. Hinahapo na ako sa hangin ko. 5 seconds remaining. Ito na, bumabalik na yung mga ano natin. Dibidibidap-tap. Sa Witch Doctor, bababan dito ngayon ng Nyek. Nyek. The OD is gonna be the 4th ban of Dire. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Yappy Ballers. So, waiting lang tayo. Earth Spirit. Magiging first pick dito ng UNDI. Shadow Shaman. Hinulaan eh, no? 10 seconds remaining. O mamaya, salita ako ng salita dito. Wala pa pala ako sa scene na yun. Okay na. Now guys, bigyan nyo ako ng mga 1 hour games. Napakahirap. Dire pick. So, andyan na nga. Venomancer.
ang kanilang maging first pick, and instant pick naman ng Disruptor para sa Nyek. Nyek. There you go. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant Bath. Kita pala sa background ko yung ano, yung labahan. So gamit na gamit dito yung reserve time ng 10 UND ha. seconds remaining. Wala si Rashid. Wala yung kungka ni 5 Rashid. seconds remaining. Dire ban. So Razor and Mars ang kanilang magiging bandito. So, alam ko bago lang tong Nyek eh. Bago lang tong Nyek, di ba? Wala akong friend na Nyek. Yun nga. So, Abangers Gaming, tamang practice din, no? So, second pick para sa Nyek. 10 seconds remaining. Sean, pasabi daw kay 5 Noah na seconds pa-in daw siya sa teams. So, wait lang guys, ano lang natin to. Ito si Tropa. Wala pa naman. Ba tayong ano rito? Paano ba magpasok tayo mag-ano ng link dito sa Teams? So, Night Stalker, ang magiging second pick ngayon ng Nyek. 10 seconds Nyek. remaining. Oh my God. 5 Nyek. seconds remaining. So, yun na, reserve time for the second pick. Ang lakas mong boss itong Night Stalker ha, pero ang maganda rito sa UND, meron silang Venomancer. Kung tatamaan ng mga slow yan, di ba? Tingnan natin. So, medyo negative na kagad sa mga melee ano tong UND, no? Mga melee caster heroes. Kailangan nila dito yung pumapalo. So, Radiant pick. konti na lang ang reserve time dito ng UND. So, ayun, Sun King, pwede. So, yung mga nagka-cast before going in. So, aray. So, ito lang lang katawan ko ah. Nyek. 5 seconds remaining. Kapi-kapi. So, hindi pa ako sure kung andito na yung ano, no? Dire pick. Kung andito na yung, ayun, Gyrocopter naman. Gyrocopter ulit para sa UND. So, in-game sila. Di ko mahanap invite. Ano full name mo, pre? Okay na. Sige, sige. Pasok. So, ang dapat na sunod natin is Barangay Tagay and Makaroro. So, SB, huy! Mga buset sa buset. Mga buset sa buset. Ang buset. May pabalik, may babilis. 10 May seconds cancel. remaining. Gyrocopter. Info na nerf na rin. So, kailangan ito ng ano eh. Pag may gyro, kailangan ito ng ano eh. Yung haruta na mid eh. Yung pwede siya sumabay kahit early mid game pa lang. Mga pack. Yun, yung pwede siyang mabigyan ng
space and also parang capability na maano siya, makasali rin sa team fights, early team fights. So Invoker no, nakaka-nerf lang napili dito sa fourth pick para sa Nyek. EMP lang naman yung na-nerf, pati yung Cold Snap. Dahil naman kasi ng EMP nito with the Aghanim Shard. 10 seconds remaining. So Gyrocopter, 5 what's seconds gonna be your remaining. mid? Pwede sila mag-mid doom, diba? Mid doom. Radiant ban. Pero Sven, Sven 4? O Gyro 4? Na may shard na Rocket Barrage. So mid ang natitira rito sa UND. So open pack yok, pack. 10 seconds remaining. Ano ba mga minimid yan? Hindi ko na talaga alam mga quiz. Guild 5 Wars pa seconds more. remaining. Dire ban. Face si Jorge, ban na rin. Faces Void. Which is kinda hindi mag-fit in sa Nyek. Nyek. Oh my God, Nyek. John Paul Ibanez, pa-wash out Barangay Tagay. Wala pa ata sila eh. Diyan na ba sila? At saka yung Maruro ba yun? Radiant ban. Si Matt LK? Ano LK? Ah, Loki. Wait lang guys sanay kasi na may lig eh. So ayun, last 5 seconds for reserve time. Naku po, 0. Radiant Pak! pick. Wala na silang laban dito guys. So Pangolier, good sana kaso ang laki ng inano sa kanya, laki ng ni-nerf. Seconds Para si remaining. Mid. Mukhang Inbo 5 ata yung seconds kukunin nila remaining. kaso. Kung ka, pwede rin. Dire pick. Pero yun, munti ka na. Storm Spirit. Okay. Goods. At carry naman dito sa Nyek. Sa Nyek marami pwedeng Hindi pala. Konti lang din. Pero AM You don't need 5 heroes. One Wukong will suffice. At ayun nga, na-counter nga kagad itong Storm Spirit to the early game. Ang gaganda ng set nila Guys, baka bebenta na ako dito. Benta na ba ako? Bilhin nyo na to Ibenta no? So, lipat na tayo ng ating Yan. So, grabe naman, Lodi Cakes. So, game 3 or series number 3 of best of 1. UND or Undecided versus Nyek. Hey. Alright, so let's move on. Pakilala muna natin yung Radiant side natin dito. Nag 5-man SOD kagad. So, Paolo gagamit dito ng Storm Spirit, Gyrocopter kay Kev, Sun King naman kay Joseph, Sven naman kay JP, and Venomancer para kay Dex. Kabilang side naman sa Dire, Nyek, Invoker gagamitin ni Ray, Night Stalker naman para kay Angelo, Disruptor naman para kay Renz, Anti-Mage para kay Mar, and Spirit Breaker para kay Jim. Kaya nga, 5-man SOD kaagad dito para sa UND. So,
Seryoso pa sa seryoso itong mga tao rito, guys. So, nasa magkabila ang side sila. Both teams are on 5-man SOD. And I think UND already knew kung saan sila napunta. Yung kanilang mga kalaban. So, salitan na to, guys, no? So, curious ako, saan galing? 30 Ah? seconds to battle. Ba't nag-iba yung ito pala yun? Saan galing to? Sa Dota Plus ba to? Ang weird eh, no? Kalmahan na sila. Kevin Tabuena is watching, Kevin! Kevin, balik ka na daw ng kugne. All came for. Kevin. Diba? Pantay lang sa pantay ang mangyayari rito, pero AM natin meron na kagad Magic 1 at the start of the game. So Kevin, Gyrocopter nga is gonna be post 4 dito sa kanyang Gyrocopter. And Invoker mid and NS with the post 3. Storm sa Invo. Exhort type Invoker ang ating matutunghayan ngayong araw. So nagkatipihan na nga yung mga support dito. So magiging magandang matchup dito sa top lane, no, sa mga ganyan, no. Sa paghaharas nila sa isa't isa. And undecided needs to make sure na hindi makapag-farm ng maayos itong anti-mage sa top lane. Siyempre on the early game is mas liable or mas nagiging reliable lang Sand King sa kanyang mga skills, not about the damage sa kanyang right click. So kahit yun muna yung masecure niya, levels and also blink daggers, kailangan na talagang maano yan. While on the mid lane naman, ako po, Invoker with the early Wex for the EMP. So untrip dito ni Ray. We'll see and we might learn something new. Kalmado pa rin ang lahat. And dito naman sa bot lane, naku, dalawang melee katapat dito ng Isben. So goods na goods yung magiging laning dito ng Isben because of that. And the only thing that he needs to secure is gonna be his last hit, di ba? So yun nga, bosset pa sa bosset. EMP lang ng EMP. So alam nga na nag-pull dito. So tamang pull lang. And ayun, sobrang slow. Kim, may slow din siya. Pero Kim dito, delikado kanyang lagay, mga kapatid. Kaunti na lang, 60 yung kanyang buhay dito. Pero nakapagtango pa JP naman. Tumango na sa puno with his Ironwood branch. So in terms of last hit, pantay lang yung dalawang core natin dito, no? Also, medyo same lang naman yung mid lane natin. Nakalamang lang ng isa itong Storm Spirit. So yun nga, harasan dito sa mid lane. At ayun, nako po, EMP magagamit ngayon. Pero nako, Ray, mukhang delikado. Wala siyang pang ghost dito, ghost walk. And up na nga yung water rune. Meron ng bote rito yung Storm Spirit. And as we know, Invoker is not a fan of battles naman. So AM din dito, medyo goods na siya. Nakakakuha siya ng jungle and also yung crit wave. Ang medyo issue lang dito para sa AM, no? By the time na mag mid game to, kaya late game, medyo makunat na yung mga niya, papasukin niya. Unlike na halimbawa yung mga support na CM, Disruptor, diba? Mga medyo magagaan lang. Pero charge, Spirit Breaker, Charging Kev dun sa top lane, pero matatanaw ata nila yan. Ito natin kung itutuloy niya ba. At mukhang itutuloy nga, dire-diretso pa rin yung shadow. Yung dito, Spirit Breaker, tatamaan pa nga dalawa rito ng kanyang charge pababash, pero Kevin ang nasa huli. Maano pa nga,
Pare-reflect pa nga or counter spell yung kanyang ano doon. Rocket. Ano niya, rocket ano ba to? Homing missile pala. O, di ba? Dota ka pa. Pero napakagandang attempt nga nun para sa side ng Anyek to secure 1 kill or to secure the first blood. Hindi pa nga ata first blood yun dahil hindi heroes din yung nakapatay. So another charge from Spirit Breaker. So let's see if they can do it. Cold Snap is ready. Pero pinipilit ni Ray dito na kunin yung water rune Pero naku mukhang mabibigyan siya. Nag-miss yung kanyang tira ron. For his skill, naku po with the overcharge. Mamamatay ang Invoker dito sa mid lane. So medyo umasim siya na makuha yung water rune dito sa bot lane. Not knowing na kaya siyang patayin ng Invoker doon sa mid lane. Well, ang ating bottom lane naman ngayon, nakalamang na itong Ice Ben dun sa kanyang CS. So, ating FPS, 30. Ano na nangyari sa Pinas? Pagod ka na ba? Sa Mar dito. Ang mga blink-blink lang. Pero meron na naman tayong upcoming charge coming from the Spirit Breaker. And let's see kung matutuloy ba yan. Wala nang teleport pabalik dito. Andito na nga rin itong Venomancer para tumulong. Venomous Gale magagamit niya ngayon. Pero mukhang si Jim pa ang nasa delikadong lagay. Homing missile tatama at 3 heroes ang papalo sa kanya. Ang tanong, mamamatay ba? Mamamatay ba? Yes. Kasama na ang courier. And Spirit Breaker medyo grumidi. Nag-overextend at makikita pa nga sila rin dito. So yun, mag-glimpse back niya pero enough ba yan para mabuhay siya? Mangga, magagamit. Ang problema, kulang. Wala rin siyang skill. Anong walang skill? Ayan Roshan, magpapapatay siya kay Roshan, papaluin, at ayun, successful ang kanyang magiging plano rito mga kaibigan na walang makukuhang extra kill. Itong undecided. Now is Ben, already have power threads so yun na nga, nag-scale na siya ng paunti-unti rito. So water rune maririnig natin ay shield na pala yan. Pero wait lang, meron naman nata dito sa taas. Chani-chani lang. Bottom lane ang kanilang target dito pero Venomancer na dito na para bumakap. Venomous Gale, magagamit na ngayon dalawa tatamaan. Ang problema, walang stun yung Isben. Pero anong problema naman yan? Meron naman akong Warcry. Aabot ba? Mangga, magagamit. Kaso nga lang, wala nga lang din skill. Medyo miscoms yun pero masisecure pa rin naman nila yung kill dito sa Spirit Breaker. And Isben ang makakakuha nun. Well, on the top side naman, anti-mages medyo nahihirapan na nga na Luminia. Kasama itong Gyrocopter at Sun King. Medyo sakit na sa ulo yung homing missile, pati yung rocket barrage dito Di pa natin na may mention yung Caustic Penale if natatamaan ba siya pero Invoker na andito na sa top lane. So titingnan natin kung makakakuha ba sila ng kills dito. Matatanaw na siya ngayon. At mukhang si Joseph ang kanilang target. EMP magagamit na nga rin. Kaso meron ba silang site dito? Asan yung kanilang sentry wards? Hindi yata siya makikita. At mukhang masasayang ang paglalakad dito ni Ray sa top lane. Andyan na nga ang tornado pero hindi tatamaan yung Storm Spirit. With the gulong. Pero 3 ngayon yung tatamaan ng Spirit Charge. Pero naandyan na nga. Makakapag-inbi itong si Ray. Ghostwalk pero si Mar naman na nasa delikadong lagay. At siya ang mamamatay dito kay Paolo. So hindi rin nasayang yung kanyang pagbisita kahit naubusan siya ng mana. Pero si Ray, naku po, medyo namadali niya ata yung pagpunta niya dito sa top lane. Pero charge dito kay Kevin. Dex na andito pa rin So medyo safe pa siya dyan. So masakit yung napoprovide dito na magic damage ng Gyrocopter with the rocket barrage. And ayun na nga. Up na nga pala yung Wisdom Rune and wala pang kumukuha kahit isa rito. And Arcane Rune is up para sa Storm Spirit. Can we expect ano dyan makaka-expect ba tayo ng rotation ulit coming from him? So meron tayong drawing na nakikita. Dark Ascension magagamit na ngayon ng Night Stalker. Pero Isben kasi yung naandito at wala pa siyang backup. So gagamitin niya lang ata yan para lang bumilis. So, balik tayo sa kalmadong lagay. Invoker will continue his Vex build. Up na yung earn niya pero wala pang laman. So, medyo mahirap pa yan. Ayun.
Eto sa top lane natin. Ako po, andyan na nga yung glimpse back. Kevin, mauhuli rito. Macha-charge pa siya. At mukhang yun na nga yung katapusan ng kanyang buhay. Kinancel na nga ng Night Stalker yung kanyang pagtitipi Ray. Hindi na naman naabot sa kasiyahan para malagyan yung kanyang Earn of Shadows. Pero makakapag-reward si Mar dito ng Observer at nakukuha na rin yung bounty nun. Si Paolo ngayon, goods na goods pa sa kanyang Storm Spirit with a 2-0 KDA. Wait, kalma mo lang. Andyan na yung cold snap. Ang tanong, makikipag-normalan ka ba sa level 8? EMP, magagamit na nga rin. Matatamaan pa rin siya. Tornado is also available pero meron siya ritong Magic Wand pero hindi niya inaasahan. Nandiyan na si Kev. Paolo without the mana is totally fine pero ando na nga yung AM makukuha niya. Yung killing spree nitong Storm Spirit. And everything is good in the hood. AM getting the kill. Kaso ang problema rito, yung invoker natin yung hindi nakakabante. And AM is getting the farm that he wants pa naman for now. Kahit na meron siyang deaths. Top lane naman dito, sandali lang epicenter si Renz ang makikita pero hindi matatamaan or hindi mamamatay itong Disruptor. Sun King wala na ring mana rito. Renz, meron pa bang skill na mabubuga? Andyan na nga yung kanyang first skill with the charge pa. At kaso lang na tornado at hindi matatamaan at mamamatay muna si Renz bago nila makuha yung kills dito sa Sun King. Ngayon, 3 tatamaan ng Sun Gale o ng Poison Gale o kung ano man yung Venomous Gale pala yun. At nandyan na nga rin si Kevs with the call down and also the homing missile tatama kay Ray. Medyo pulado na siya at di maganda yung kanyang kalagayan ngayon. Makikita pa siya at matatamaan pa siya ng lintek dito sa normal. The Storm Spirit at yung stun ni JP na makakasecure din ng kill dito kay Jim. So dalawa sa isa makukuha ng magiging palitan dito. At mid lane mamamatay na naman at may stop na naman yung kanyang experience and farm na pinakakailangan niya talaga para mag-scale. Pero tier 1 tower dito, pinipressure na ngayon ng UND. Galit ang UND ngayon taon, guys. Pero ayun, naka-charge siya naman dito si Joseph. So, walang wait lang, sandali lang. At nandun na nga, na-silence na nga siya with the Sunstrike. Tatamaan din siya. At Mana Void ang kukuha sa kanyang buhay rito. So, Aghanim's kagad ang kinukyo dito ng Sun King, ha. So, medyo goods, no? Kaya niya naman lata, eh. So, 5 minutes to 8 minutes, meron siyang Aghanim siguro, basta hindi siya mamamatay ulit. Nandun na nga, nag-aabang nga sila dito sa Twin Gate. Papatipi ba si Kev dito? Pero sandali lang, naku po, Venomancer. Nagtipi siya mag-isa doon. Pero may wards dito yung Nyek may twin portal. So kitang-kita siya na nandun siya. Homing missile, nandun na nga, tumatakbo na, lumilipad pa. Tong! Kaso nga lang wala silang pang follow-up dyan. Yan yung Storm Spirit, medyo pulado. Hindi ko alam ano nangyari rito. Natipan siya. Wait lang, ulat lang. Pero ayun, bumalik niya naman sa kalmado or pagiging kalmado ang lahat. Pero magkakalapit lang sila rito. So the Sunstrike is pang secure ng assist. Yan ba yan? Dire's bottom tower isn't long for this world. Ayun na nga. Teka, sandali. Ang lamig kasi. Pero wait lang. Meron tayong ghost walk dito. They are trying to get ata or they will try to get kung sa... Ito pa makikita nila si Kev dito pero buti na lang. At si Kev ang kanilang nakita. Dahil napakalapit ang spell pero ay nagagatstreet magagamit, matotornado siya. Crippling Fear, na-activate na nga rin ni Angelo pero araw ngayon guys, walang gabi. Andyan na nga si Joseph, magiglimpse back at yung epicenter magiging useless pero joke lang dahil si JP kumakalantari dito sa may likuran. Pinapalo-palo at mamamatay yung Disruptor pero kaya na masundan pa ang ang kills. Stun walang tatamaan dun sa Barrow Strike ni Joseph pero ando na nga ang gulong ni Paolo. At hindi na nga goods yung nangyari ron para sa para sa Nyek. Pero nakakuha naman sila ng
Isang kills din doon. So 1:1 pa rin naman kahit pa paano. Then AM is still farming. And almost there para sa kanyang Battle Fury. 14 minutes with Threads and Magic 1. Meron na siyang Fury. Pero yun lang. Naku po, wala kang blink kaibigan. Pasalamat ka, walang God's strength to. Kundi, ampas di peligro ka dyan kapatid. Pero charge, meron nata silang pinapalano dito sa Isben. At ang kanilang bait, walang iba kundi ang anti-mission. Andyan na nga yung charge with the nether strike for 5 seconds. Pero sandali lang, may babackup pa dito. Napakakunat, napakabilis. Wait, mabablock, nether strike is available. Mato tornado pero dalawa tatamaan ng barrel strike. Delikado si Mar, wala siyang blink at mamamatay sa kay Joseph. With the third skill at masusundan pa ata ni Rayan. Aroy Kustik Pinali is doing his job with the barrow strike. And sila pa namatayan. Ako na tong Isben. With the war cry of course na napakabilis. Ay ay ay. Enter 2 tower ata magiging trip nila rito. And back to farming, itong Isben. At mukhang gusto niyang i-farm dito heroes dahil meron siyang God Strength. Pero bumak dito yung neck. Medyo hindi naging favorable. Dun sa neck yung nangyari dun sa taas. Yun yung mahirap pag may tier 1 tower ka pa eh. Ay yung kalaban mo eh. Tapos igagank mo dun sa malapit. Makakaano talaga, makakapag-TP. Pero medyo na-delay nga ng konti itong Battle Fury ng AM no, hindi niya nabili kanina bago siya mamatay. Pero meron charge dito sa bot lane, talagang trip nila yung spin. Glimpse, magagamit, Warcry din. Pero sandali, andyan ang sinasabi ko na kapag may tier 1 tower eh, talagang mapapabilis yung backup ngayon. Sila naman yung naghahabol. And nababak na dito yung neck. 3 lang sila rito. And I think kulang talaga yung damage nila to kill this Sven, especially level 1 pa lang yung mga ano nila, burst damage nila rito. So, kulang pa yung DPS nila unless nandyan yung AM. And Invoker also needs to have the, also needs to have the combo rin ng kanyang vessel plus the cold snap. And bago mag-tornado, kailangan nakapag-warcry muna tong spell para ma-dispel niya with this tornado. So yun na nga, recipe na lang, BKB na yung Isben. And now, the last tier 1 tower will fall down para dito sa Nick. Pero Mar, ano pa rin siya, yung talagang farm pa rin siya. Carry lang yung sulit naman, pero andito si Angelo ang nasa delikadong lagay. Glimpse back magagamit with the crippling pair. Pero mali ata yun dahil mamamatay pa rin siya. Magagamit na nga rin dito yung static field, kaso nga lang wala pa rin kwenta dahil 4 na heroes ang nandito at pumapalo sa mga heroes ng neck dito mga kaibigan. At tatamaan pa nga ng lintik itong si Ray with the epicenter and the barrel strike. At ako, hindi pa nga nakakasong epicenter. Ando ni EMP, matatamaan pa rin at muntik-muntika na nga siyang mabuhay. Pero Isben na andyan na nga rin, mana void gagamit, kaso nga lang wala pa rin siyang makukuha ditong pambawi sana dahil 4 na patay. Pero namatay naman dito yung 2 heroes ngayon ng undecided, kaso nga lang Storm and lang. Pero goods pa rin, at least buhay yung AM. Wala pa rin problema yon, no? At andyan pa nga, gabi pa nga rin at lumilipad dito si Angelo na andyan na nga pandagdag sa kanilang pampanalo dito. Buhay! Or panalo, or patay si Kevin dito. Kaso nga lang, God Strength magagamit. Nagkagulo na nga at di na nga alam yung gagawin rito. Pero si Dex, ako po, makakancel yung kanyang TP at kahit pa paano nakabawi-bawi sila dun sa mga kills na nakuha nila. Pero crippling pair is available, tatama yung stun dito kay Anti-Mage. Pero nandun yung Aghanims, basta silence, pero tuloy-tuloy pa rin yung damage ng Sandstorm plus the Aghanims. AM mamamatay na rin daw, mamamatay din naman dito si Joseph. Games back magagamit kay JP, pero kamuntik-muntika na nga itong Invoker. Kamuntik-muntika na siya, mamekis-mekis mga insan. Pero ayan, may charge, saan manggagaling yon? Hininto na nga. Pero Isben dito standing tall with the BKB na nga, pinadala na nga sa kanyang tropang ibon. Pero Invoker natin medyo na-stack up stack up siya sa vessel dito. And this is not a good this is not a good
thing na mangyari sa isang Invoker. And wala rin siya ritong Midas. Ito parang catch up sa kanyang experience in gold. Ang AM dito is still far away pa dun sa net worth ng Sven. Kakabuo lang din ang kanyang ng Battle Fury, and he needs more time para humabol. And Sven is getting the kills that he needs para dun sa kanyang gold. So Angelo, so quick item check tayo ng Storm Spirit with Akaya and Witchblade and Threads, of course. Gyrocopter naman with the Arcane Ring, Arcane Boots. Sun King meron ng Aghanim's plus Vanguard. Pero ayun, matatagpuan na naman nga nila itong si Jim. So continue tayo, diba? Sabi sa inyo. Pero BKB na nga itong Sven with the Echo Saber and Mass of Madness and Threads. And Venomancer malapit na sa kanyang 4-stop. Kabilang side naman Invoker still with this vessel. Night Stalker with the Echo Saber. Pero wait nga, natalunan nga itong si Renz. And wala silang words dito mga kaibigan. Ito pala meron. So kita. And araw pa. At ayoko po, yung AM nabigyan din nito sa may likuran. Ay, pag-ibig. So yung kanilang pag-aasang kumambak medyo nadidelay, no? So Invoker sa mid lane. Napakagandang chain stun or chain hold para hindi makawala itong Invoker with the stun and electric vortex. So ayun. Ako po, isa-isa na silang nawawala. AM with the Yasha, pero wait lang, meron charge dito kaso dalawang heroes yung kanyang napuntahan. Hindi yata maganda yan, kaibigan. At mamamatay siya. At ayun na nga. Nabigyan. Si Jimen medyo naguguluhan na ako sa mga nangyayari ito kay Nick. At ayun, Joseph mai-stand dito at bola coming from Paolo, and mamamatay na naman niya si Renz. Time after time. Pick off after pick off ang nakukuha rito ng UND. And this is getting bad para sa side ng Nick dito, no. Especially kung nakukuha rin nila yung kills dito kay AM. So wala pa ring dagger itong Sven, ipapadala pa. Pero nabili na tier 2 tower. Makukuha na rin dito sa bottom lane. The very first tier 2 tower. Wala na nga. And they can now get the outpost dito sa triangle side ng Nyek. So AM still farming the jungle. And medyo mahirap to lumabas sa mapa. Especially if may Sven and Storm na kaya kang i-burst down. And wala kang spider sense to press letter E. So ayun na nga, Tormentor is also up. Oh, sorry. And ayun. Are Dire going to let their middle tower fall? Ano na ang kanilang magiging target dito? Makikita ata nila yung rito, guys. Nakikita nila yung AM. Nagka-cut din siya ng waves. Pero oh no, at nandun ang kitang-kita, pero andun nga yung kanyang third skill doon. Kaso problema, wala siyang blink by that time. Naku po, nakipagnormalan. Kaso problema, nandyan yung homing missile. Counter spell, pwede niyang gamitin ngayon dito. Wala na nga ring mana itong Storm Spirit. Kaso napaaga yung kanyang counter spell. Homing missile, tatama. And I do think na makukuha ba nila yung kill dito? Wala siyang TP, wala na atang abot. Nagpanggap na puno, nag-blink it. Nag-blink out. At ayun, nakalagdas pa. Itong si Mar. At pampabilis coming from the Spirit Breaker. Na yun, kumalma na ulit. Back to farming. Kamutik-mutikan na yun. Well, di mo naman masisisi yung AM doon. Kaya naman talaga yung Storm Spirit. Kaso nga lang hindi pala. So, Roshan, secure na nga rito.
ng UND. At ayun na nga, the Deadly S-Ben is up. Hindi muna siya magda-Daedalus dito ha. Swift Blink ang kanyang trip. Pero yun, Sanshin kaya na nga itong Storm Spirit while AM is still working para sa kanyang Manta style. Medyo malapit na nga yan. Pero makunat kasi talaga yung mga heroes dito ng UND. Hindi siya pang ACP ko pero ano na nga, nakahuli nga nila dito si Kevin. Natanda naman bumakap dito yung kanyang tropa. Kaso nga lang, namatay na. Pero ang ano dito, wala nang Dark Ascension. Wala na rin Static Storm ha. So medyo goods na goods yung nangyari rito para sa side dito ng pero wait lang, GP rito mapapabalik, pero siyang BKB, kaso nga lang meron din siyang Aegis of Immortality at dyan niya na ata gagamitin ang kanyang pagwawala with the God Strength and the BKB. Wala pa rin makakapigil. Ako po, nabura itong si Ray sa mapa, pero isa lang nakuha nila dun with the Aegis of Immortality na rin. So parang 1:1 na rin yun with the GS, kaso nga lang tier 2 tower ata magiging trip na rito. Sandali lang. So medyo Lotus Orb ang magiging dito ng Gyrocopter para sa kanyang next item. So meron na siyang recipe dyan. Pero mukhang bubuhin niya muna ata yung Bell of Discord niya. Medyo huli na ata Pero let's check later on. So ayun. Let's go. Pero dagger na rin dito yung Night Stalker at may nahabol sila rito. Mukhang si Kevin yung kanilang trip. Pero hindi, UND pala yung umahabol. Si Jim dito wala pa siyang wala pa siyang Charge of Darkness. 1 second pa, pero let's see kung makakakita ba siya na pwede na pag-charge yan. Makakapag-charge ba siya? Mukhang wala ang na-charge na yung kanyang kalaban. Hindi niya na ata nakita to. So nakapag-push naman na itong si Mars sa bottom lane. So meron bahagyang konting relief sa side ng Nyek dito. 27-13, 11k gold advantage kalamangan ngayon ng undecided, and the last tier 2 tower kukunin na ng undecided, and yung S-Ben, I think kompleto na yung kompleto na yung kanyang Swift Blink. Tornado na Ninsa. Hindi, nagano ba? SB, Silver Edge yung kanya magiging next item rito. Charge to clear the waves. Kaso nga lang, nagkakamali ka ng galawan dyan mga kapatid. Patay ka kagad dyan. Habang sa backline naman, kinaldag ni JP itong Disruptor, pero mapapabuyback siya. Territory tower na kayong kanila pinapalo rito, pero naanon kasi si Joseph. Magiglims back si Kev dito. Wala siyang magagawa. Lotus Orb is available, pero ngayon niya palang gagamitin yan. Pero sa JP naghahanap ng mapapalo with his Shadow Blade at Torre na nga lang daw. Or Barracks na nga lang daw. Yung pwede niyang mapalo dito. Pero yun, mauhuli ni Joseph. Yung Invoker, Static Storm magagamit. Kaso nga lang wala na kwenta yan. Dahil nga wala namang static field. Meron ba? Wala pa rin mamamatay dito sa undecided. Pero Invoker will fall down. Dito kay Paulo, with the unstoppable streak and JP, Mang mekas-mekas lang yan insan, pero ayun, na-charge siya siya. Hindi niya to. Nako, nagkamali ka ng way na paghinto mo at mukhang ikaw na nga rin susunod, Joseph. Nasa delikadong lagay pero medyo makunat pa. Jim, tatama pa yung kanyang dun. Ender Strike, mabubuhay pa siya. Naku po, dalawa pa mapapatay dito sa side ng undecided. At napakaganda na bang pagpapabalik doon sa Storm Spirit. And JP delikado lagay dito kay Maro, triple kill para sa ating aim. 4-7 na kanyang pera, gawin mo 4-9, and Angelo makukuha yung kill dito kay Kev. At ayun, medyo umasim nga doon yung undecided. Wala ng BKB, wala ka nang God Strength, aasim ka pa. And take note, bago mangyari yun, isa pa lang yung namamatay doon dahil nabuhay na nga yung yun yung maganda pag low level Mambilis mo mabuhay Pero yun, nakabawi nga dito yung Nick, no? Napakagandang defense, and Mar with the Manta style and now going for the Scuddy. Pero yun, magtatagpo yung kanilang landas. Pero I do think na pag merong kabisal tong AM mo, kaya kahit basher lang, pwede niya mahuli tong Storm Basta swerte siya sa basa. Bash. Yung Vegas Tornado na yan minsan.
Pero ayun, meron na kang BKB dito yung Invoker. Unti-unti siya nakakabangon dito. Pero yun, nakuha ka 2 Wisdom Rune ng Gyrocopter. So quick item check tayo. Meron Storm Spirit. Ganun pa rin naman yung item. And I do think magbe-BKB na yan on his next item. And Lotus Orb is secured na dito sa Gyrocopter. And now they're trying to get the Tormentor sa kanilang side. And meron pa sa kabila medyo di yata nila napapansin. Sun King malapit na rin sa kanyang BKB. And JP konti na lang to para sa kanyang Silver Edge. Meron na nga ata yan meron na to. Magkano lang naman yan. Then Venomancer, yun, Force Tap, Glimmerscape, and Arcane Boots, and Invoker gaya na sabi natin. Meron na siyang BKB, Aghanim sa kanya magiging next item para sa Cataclysm. And Night Stalker naman, Dagger with the High Heaven Salverd. Disruptor naman is gonna be, Force Tap, yung kanya magiging new item. AM naman natin, meron naman sa Style, and the BKB na rin pala, hindi natin nakapansin, no? So, good item pick-off para tumagal sa Clash. And especially, meron ng, ayun, na-miss. Na-tornado na Insan! Tornado yan, Insan! 5 of Insight. Meron na Spirit. Na-tornado yan, Insan, na-tornado na yan, Insan. So, meron tayong bahagyang rito, no? Meron tayong bahagyang ceasefire para sa both teams. And AM is now number 2 sa net worth, and konting-konti na lang yung lamang ng SBN dito in terms of net worth. Pero I do not think kasi na I don't know pero hindi ako pabor dito sa Silver Edge build I rather go with Daedalus kasi mas masakit yung damage though meron kang break, pero sinong i-break mo dito? Spirit Breaker? I'd rather go with I'd rather go with the Daedalus sana instead of Silver Edge. Pero yun nga, tier 3 tower, hindi pa nila i-go yan. So isang barracks pa lang naman yung nasi-secure nila rito ngayon. And I think they will try. 30 seconds will be 29 seconds na lang. RS will be up with cheese. So, sana hintayin nila yan for them to secure or not, to have a security sana, no? Well, taking the tier 3 tower, pero di natin namamalayan yung tier 2 dito sa baba. Wala na. Nadadaga yung anti-mage. So, ayun na nga. Wait lang. Nagkagulo na nga. At pinasok na nga ni Angelo. Pero medyo makunat siya rito, guys, ha. Kalahati na kanya boy. Static Storm. Magagamit na nga si JP na ipit dito sa may likuran. Pero masakit yung kanyang right click damage. Walang kaya makapigil sa kanya aside from the static field. Pero Mar dito, gumugo sa backlist. At kalahati pa yung kanyang buhay. Wala na bumabackup dito sa Storm Spirit. Samantala si Paolo, napatay na nga itong si Angelo. Pero si JP wala na ngang mana. Pero naandito pa yung kanyang backup. Naku po, 4 mamamatay sa Nyek. Yung akala mo nakakalamang na, pero yung in-out nila, yung nagdala. Naku po. Napakakunat. Si Ray buhay pa rito, kailangan niyang hindi mamatay. Naku si Jim, anong ginagawa mo dyan, kapatid? Double buyback. Invoker nakasecure ng pag-uwi. Pero yan na nga, buyback magagamit dito Joseph, taka BKB at hindi tatama ang spell counter dito. Pero si Jim, mukhang dieback siya, kapatid. Yung seal totem hindi na nga siya mabibigyan ng pangatlong buhay. So AM dito napabuyback nga. Upo, hindi nila kaya mag-breeze down yung Isben. Na. Yung in-out dito hindi malinaw o hindi alam. Or ano ba ang tamang term, hindi clear sa Nyek dito kung sino yung dapat nilang unahin. May pumapalo sa Isben, may pumapalo sa backlines, may pumapalo dito, may pumapalo dyan. And anti-mage yun na iwan dun Kaso, di niya kaya normalan yan. So, B-Fly versus
Abipray ang magiging ano rin. So, yun ang pwede mong ma-break. Ang problema, hindi ka madaling tatama. Pero, ang ano rito ayun nga, mas okay pa rin talaga MKB. Pero andyan na nga yung Gunsrit, narinig mo na galit na galit. Tingnan natin kung makakapag-spell break. Kung aabot, medyo makunat na rin daw siya. Dagger is available, pero ang problema, wala siyang mana. Makakatakas yung AM dito, pero charge to save sana. Pero mukhang i-utilize siya ng maganda tong Gunsrit niya dahil buhay na nga itong Roshan. And 5-man Roshan ang mangyayari rito at mukhang hindi na nga aabot itong neck sa para makontest itong Roshan sa bottom lane. Napakabilis niya. Alam nila yan. Kaso problema, masyado ng late. Tornado mo na yan, Insan. At Dark Ascension magagamit na nga rito. And 5-man SOD after that, or after the Roshan, ang gagawin dito ng UND. So 14k gold advantage, 35 to 18, kalamangan pa rin ng UND. And now they are trying to hunt their enemies. Pero wala pa rin tayong nahahan dito. Pero tier 3 tower na yung kanila magiging target dito. And goods na yan because of the Aegis of Immortality. So andyan na nga Angelo. Pawala na yung kanyang Dark Ascension and medyo hindi yata maganda dahil paumaga na. At ayun, napakagandang timing to have this tier 3 contest, no? Ayuy. Charge siya. Tama dito kay Sun King. Kaso no, tinamaan ang Agames. At ako, Static Storm. Tatama sa dalawang hero pero meron silang BKB ngayon, guys. Ang problema nga lang, wala na silang BKB. Wala na rin yung Static Storm. Yung Anti-Mage nandun sa mid. Pumupugak. Pugak days, not our days. Kaso nga lang yung tier 1, yung ano nila. Barracks nila. Ay. Wala na. Pero nagtitipi na nga itong si AM dito. Andyan na ang EMP. Katamaan si JP. Pero medyo malayo. Patay kagad itong Gyrocopter. At ako, epicenter sa 3. Kaso alam si Joseph ang mamamatay. Instead na yung kanyang kalaban at papapabak nga dito yung UND. Kaso wala na huli yung anti-mage. Medyo makapal ata yung kanyang kakulitan. Pero nako, medyo mahirap to. Wala na silang damage dito, guys, para mapatay itong si JP. At si JP ang papalo dito sa tropa. Triple kill para sa kanya. Well, nilalanggam yung kanilang tier 4 tower. And second set of barracks without consuming the Aegis of Immortality. UND will secure din ata itong last set of barracks na meron itong Nyek, Ray. Tornado na yan, Insan, with the EMP of Shard. Pero kasi wala kang Sunstrike. Makunat na rin yan sa Storm Spirit. Naka-Sunshine with PKB and JP. Kaya pang gumaw dito Silver Edge gagamitin niya. Kaso ang problema, ando na nga. Naku, medyo makunat ka rin daw ata. Kaso nga lang, isang stun ka lang, patay ka na. Dipinin plus hindi tatama dito sa Isben. And napakabilis nga. Mawala. Yay. Ando na nga Nether Strike. Kaso nga lang, na Lotus Orb. Sandali, Static Storm magagamit. Mahuhuli yung Storm, 3 heroes. Pero wala lang yan. Bali, wala. Dahil kukunin pa rin ni Paolo yung buhay dito na rin, buyback magagamit. Kasi 2 na lang sila rito. Gawin mo ng isa dahil mamamatay na nga itong si Renz. And GG will be called by the anti-mage. And ayun na post. Sayang. Na-shutdown yung Invoker. And ayun, undecided. Without Rashid will get their win dito sa ating second day ng Cogni Olympics. So early game talaga, guys. Talagang hindi nakapag-control itong Invoker. Reason why nawalan ng gano'n ng space yung may space naman do yung AM, pero syempre AM is not enough. Talagang makukunat tong mga kalaban. Wala ka burst down dito after you blink and then Manta style. So let's proceed to our next game, which is gonna be Barangay Tagay or Macaro, ewan ko lang, or Aga 7 Geodota. Let's check. We'll go to a quick break again.